Para sa pahayag po ng DOH kamakailan, merong kumakalat na daw ba na pandemya ng obesity sa bansa? Totoo ba ito? And please explain anong ibig sabihin nito. Is it really happening now? Actually, totoo yan, no? Oh. Pag sinabi mo kasing pandemya, you're referring to something that is prevalent or widespread sa isang bansa or sa buong mundo. And kaya nila nasabi na merong obesity, na may pandemic or pandemic ng obesity kasi makikita mo yan everywhere sa Philippines and throughout the world. Talagang tumataas yung prevalence of obesity, hindi lang sa mga adults kundi pati na rin sa mga bata. Oh. So, is bumabata po ba yung age na prevalent itong obesity or lumalawak ba yung age range nitong prevalence po na ito, Doktora? Actually, kahit mga bata ngayon, tumataas na talaga yung prevalence ng obesity. Related na rin to sa mga yung lifestyle ng mga kabataan ngayon compared sa mga kabataan dati. In fact, in the Philippines alone, nakita nila do sa latest data natin na halos nagdoble yung prevalence ng obesity sa adults over the past 20 years. Pero dito sa mga bata, over the past 5 years lang, dumoble na agad yung prevalence ng obesity sa mga among the teens and adolescents. And what do you account it for, Doktora? Bakit yung sudden rise na yan in the past 5 years alone in that age range, Doktora? Well, actually, gaya na sinabi ko, no, related siya sa lifestyle. Yung mga bata ngayon, yung form of entertainment nila hindi na very active. Usually, online na sila or digital yung form of entertainment nila. Bihira na yung mga tumatakbo sa kalye, yung naglalaro sa mga kalaro nila. Lahat sila online, karamihan sa kanila into mga online games or mga digital forms of entertainment. Tapos itong nakaupo, tayo, ganito lang ang kanilang activities and kamay lang siguro ang gumagalaw sa kanila, no? Yes, kaya rin tumaas siguro yung prevalence ng obesity. Plus, yung easy access to mga high-calorie food like mga delivery, fast food. Lalo na itong nakaraang pandemic na nalock talaga lahat sa loob. So, nabawasan yung physical activity, lahat pa-deliver na lang sa bahay. Kaya, yun din yung nag-account sa increase ng prevalence ng obesity, lalo na sa mga bata. And ako, I want to go back dun sa binanggit ninyo kanina, Doktora, no? Yung delivery ng pagkain, and what kind of food, pasintabi na lamang po, but we really have to mention, ano yung uri ng pagkain na talagang nakakalakas magdagdag ng timbang sa mga, hindi lamang sa mga bata, even to us adults, Doktora, no? What are the kinds of foods na adds to this obesity cases? In general, yung mga high calorie food, yung mga fast food, matataas na saturated fat, yung mga processed food. Yun yung nakaka-increase sa weight kasi mataas sila sa calorie, high energy food sila. Tapos yun yung mga easily accessible naman sa atin. Ito po ba yung mga sugary drinks? Does that add also? Yes, kasi usong-uso totoo yun, yung mga milk tea, mga sugary drinks and beverages, malakas silang makataas ng blood sugar. And lalo na kung hindi tayo masyadong gumagalaw, yung mga calorie na pinapasok natin sa katawan through these high calorie food, hindi natin na-burn. So, ma-convert sila into fat. Now, of course, Doktora, yung obesity, is obesity in itself an illness? Or are there illnesses na nagtitrigger dahil sa obesity, sa isang timbang ng isang... at obesity ba means only just timbang, mabigat na timbang? Actually, ang obesity is considered an illness or a disease already, no? Kaya may mga gamot na rin tayo for that. And in general, ang nire-refer natin sa obesity, hindi lang siya timbang. Ang ibig sabihin ng obesity is yung weight that is considered not healthy
for our height anymore. So, laging correlated ang obesity with health ng isang tao or health risks sa isang tao. Doktora, sabi niyo meron na ring gamot because it is a disease. So, meron po bang mga gamot talaga na iniinom ngayon or do we go back to eto pa rin talaga tayo, exercise? Meron bang yung iba kasi merong mga supplements din na iniinom, usong-uso din po yan ngayon. Does it really help pull down your weight or do you go for yung natural exercise, physical activities? Which do you recommend, Doktora? Actually, ang treatment for obesity, lahat ng mga minention mo, lahat yun kasama sa treatment for obesity or for weight loss, no? Pinaka-importante talaga is lifestyle modification. So, in any weight management program, yun yung pinaka-importante. Pero hindi lang yon yung available. Yung lifestyle modification, ibig sabihin nito, diet, pag-control ng diet natin, the right exercise, and behavioral change. So, very important yung behavioral change kasi ito yung nagde-determine sa mga eating habits natin kung masusundan natin yung tamang diet and exercise. And meron din tayong mga gamot for that kasi nga yung sinabi ko, disease na ang obesity, no? Maraming factors na pwedeng mag-affect doon. And kung diet and exercise lang, nakita nila na hindi talaga enough kasi maglulose ka lang ng weight sa simula, pero eventually mag-a-adapt yung katawan mo. Yung metabolism mo babagal, so mahihirapan kang i-sustain yung weight loss na yon. I was about to go there, that point, Doktora, no? Kasi actually ang daming mga diet na mga plans na available, ang daming exercises, ang daming mga fad, ang daming mga uso. Pero bakit after a while, may mga diet apps pa, no? Pero after a while, bumabalik. So, do you really need, for one, do you really need to consult a nutritionist first before going on a diet? O sige lang, piliin mo yung, uy, ito sa edad na to, ito daw yung bagay na diet, sabi ng app. O ito yung exercise na bagay, sabi ng app. How do you move forward with that, Doktora? Naku, very quickly. Marami ng fad diets, no? Pero wala naman talagang isang diet lang na effective. So, sabi nga nila, the most effective diet is one that you can keep or one that you can follow. Yung iba kasi sandali lang nilang sinusundan yon, and then pag nalusan nila yung weight, balik sila sa dating diet. So, ang proper diet talaga is part ng lifestyle change. Pag in-adapt mo yung diet na yon, siguraduhin mong kaya mo ng panindigan or kaya mo nang sundin yon as part of your lifestyle. And talagang hindi enough on diet and exercise lang kasi nag-adapt yung katawan natin. Pag matagal tayo nagda-diet, naglo-lose din tayo ng muscle mass na yun yung ginagamit natin to expend energy for exercise. So, pag mas mababa yung muscle mass natin, mas lesser yung energy expenditure. So, mas mahihirapan tayong mag-burn ng calories. Yes.